70 kilo ng slaughtered hog na kumpiska ng City Veterinary Office sa boundary checkpoint ng lungsod ng Kidapawan. Birthday gift incentive na pasakamay na ng mga senior citizens sa lungsod ng Coronadal. At 3 samahan nanumpa kay Tacurong City Mayor Lechoncito. Yan ang ulo ng mga balita sa Sock Surgeon Headliners. Tanong mo, sagot ni Sokelko. May kinalaman nga ba ang fluctuation at power interruption sa pagtaas ng konsumo ng ating kuryente? Ito ang madalas na iniisip ng ating mga MCOs. Ang sagot, wala po. Bakit? Ang kuryenteng ating ginagamit o nakukonsumo ay reflected sa ating mga kontador o kilowatt-hour meter. Ang pagkwenta ng halaga nito ay sa pamamagitan ng kilowatt-hour multiplied by power rate of the month na pabago-bago depende sa presyo ng ating generation cost bawat buwan. Kung ikaw ay gumagamit ng electromechanical meter, bubunuin muna ng rotating disc ang 600 pag-ikot o revolution bago ito makapagrehistro ng 1 kilowatt-hour. Sakaling ang metrong gamit mo naman ay electronic o digital, kailangan muna nitong makapagrehistro ng 1,600 impulse bago maitala ang 1 kilowatt-hour. Kapag may fluctuation o biglang nawala ang kuryente, wala rin pong konsumo ang narirehistro sa ating mga kontador. Ibig pong sabihin ay wala ding halaga na nadagdag sa ating bayarin. Kapag bumalik ang kuryente, hindi ito makakapagrehistro ng malaking konsumo sapagkat kailangan muna makompleto ang bilang ng revolution o impulse para makapagrehistro ng 1 kilowatt-hour. Magkaganon pa man, hinihikayat ang lahat ng MCOs na pagtipid sa paggamit ng kuryente upang maiwasang lumaki ang ating bill sa panahon na may COVID-19 pandemic. Naway naliliwanagan tayo na walang epekto ang fluctuation at brownout sa pagtaas ng ating konsumo sa kuryente. Kung may katanungan na naukol sa ating operasyon, tawagan lamang ang mga numerong ito. Huwag pong kalimutang i-like ang Sokelko Facebook page para updated po tayo sa latest happenings ng ating kooperatiba. Sa muli, ako po ang inyong Information Officer, Jonathan A. Leysa na nag-iwan. Tanong mo, sagot ni Sokelko. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sock Surgeon Headliners ngayong Hulyo 12, taon 2024. 70 kilo ng slaughtered hog na kumpiska ng City Veterinary Office sa boundary checkpoint ng lungsod ng Kidapawan. Narito ang ulat. Nasa mahigit 2 linggo na nagpapatuloy ang istriktong pagbabantay ng City Veterinary Office at mga kaakibat nitong ahensya laban sa African Swine Fever o ASF. Isa sa kanilang mandato ay ang mahigpit na pagbabawal na makapasok sa lungsod ng Kidapawan ang anumang uri ng pork meat products, karne ng baboy, lalo na ang live hogs. Kahapon, ika-11 ng Hulyo taong kasalukuyan, nasa 70 kilos na slaughter hog ang nakumpiska ng OCVET sa pangunguna ni Dr. Eugene B. Gornes at Kidapawan City PNP kasama ang Armed Forces of the Philippines sa boundary checkpoint ng lungsod ng Kidapawan at bayan ng Makilala. Matatandaan ang bayan ng Makilala na kalapit ng munisipalidad ng lungsod ay matinding tinamaan ng ASF ngayon. Ayon sa investigasyon ng otoridad, inilaan sana ang nasabing slaughter hogs para sa gaganaping handaan, isang napakadelikadong hakbang kung hindi napigilan.
Agad namang inilibing ng mga kawani ng OCVET ang mga nakumpiskang baboy at nagsagawa rin ng disinfection upang makasiguro may iwasan ang anumang pinsala na may idudulot nito. Muling nagpaalala at nakikiusap ang OCVET na makiisa ang lahat sa mga protocols at polisiya na ipinatutupad ngayon upang huwag tuluyang makapasok sa lungsod ang ASF. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. Birthday gift incentive napasakamay na ng mga senior citizens sa lungsod ng Coronadal. Narito ang ulat. Sabik na tinanggap na may 274 na mga senior citizens ang kanilang birthday cash gift incentive na tig 1,000 piso mula sa pamahalaang lungsod ng Coronadal nitong ika-11 ng Hulyo taong kasalukuyan. Personal na tinungo ng mga kawani ng City Social Welfare and Development Office at City Treasurer's Office ang 13 mga barangay na kinabibilangan ng Barangay Zone 4, Santa Cruz, Zone 3, GPS, Morales, Zone 1, San Jose, Avancenia, Namnama, Caloocan, Paraiso, Mambukal at San Isidro upang maipamahagi ang naturang insentibo. Sa kanyang mensahe, inihayag ni City Mayor Eliordo Ojena na kaunting halaga man ito sana makatulong pa rin sa mga pangangailangan ng mga matatanda. Dagdag pa nito na nakikipag-ugnayan siya kay Konsehal Annabel Pingoy ang may akda ng naturang ordinansa ukol sa paglalaan ng karagdagang pondo sa pamamagitan ng supplemental budget para sa insentibo ng iba pang mga senior citizens sa lungsod. Samantala, itinakda naman ang susunod na payout sa darating na ika-16 hanggang 17 ng Hulyo taong kasalukuyan sa iba pang natitirang barangay. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, 3 samahan nanumpa kay Tacurong City Mayor Lechoncito. Narito ang ulat. Pinangasiwaan ni Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong halal ng mga pinuno ng 3 mahalagang samahan sa lungsod ng Tacurong, ang Tacurong Cafe Owners Association, ang Tacurong Resort Owners Association, at ang Tacurong Hoteliers Association. Isinagawa ito sa regular na Monday Flag Raising Ceremony noong ika-24 ng Hunyo taong kasalukuyan sa harap ng City Hall lobby. Narito ang mga bagong hinirang na pinuno para sa mga asosasyon. Binigyang diin ito ang pangako at dedikasyon ng mga bagong halal na pinuno na ito sa pagpapaunlad ng pakikipagtulungan at paglago sa loob ng kani-kanilang industriya. Gayun din, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga lokal na may-ari ng negosyo upang himukin ang pag-unlad ng ekonomiya at pagandahin ang kalidad ng mga serbisyo sa lungsod ng Tacurong. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.